Magandang hapon po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. Tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po. Ayan, Samuel Soriano TV 29. Para mag-discuss ulit ng another coins. Ayan po. At parati kong sinasabi po, ito po ay ating hilig pangungulikta ng barya. Ayan, magandang hapon po kung saan kayong panig ng mundo po, lalong-lalo ng aking mga subscriber po. Thank you so much po sa lahat. Yun naman po hindi naman nakapag-subscribe at gusto nyo ang ganitong mga topic po about coins ang ating tinatalakay dito, siniselling natin kung magkano na talaga ang kanilang mga presyo po. Ayan. At pwedeng malaking tulong na yan sa akin dito sa aking YouTube channel yung ang inyong pakikibahagi po tulad ng pagpindot ng ating notification bell, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang 10 centimos ni Francisco Baltasar. Ayan po ang ating pag-uusapan, napakaliit. Ayan. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki po nakaharap po sa bandang kanan. Ayan po, dyan po sa kanyang muka, malapit sa kanyang baba, nakalagay po ang 5 centimo. Ayan. Doon naman sa 5 centimo po, nakalagay po ang kanyang pangalan. Siya po ay si Francisco Baltasar. At doon sa kanyang ulan, napaikot po ay Republika ng Pilipinas. Ayan po. At makikita nyo naman dito ang kanyang years. Dalawa pong year, isang 1949 at saka isang 1980. Ayan po. At ang bagong lipunan series, doon sa pangalawang version po na pabilog po, mababasa nyo naman ang Central Bank of the Philippines. At isang imahe po ng isang lalaki, nakataas po ang kaliwang kamay at andang makipagdigma. Ayan po. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kikilalanin muna natin siya. Siyempre, issue Philippines po. Period, Republic, 1946 up to date po. Type, standard circulation coins, years, 1979 hanggang 1982. Value po, 10 centimos po. Currency, piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat lamang po itong 2 grams. May haba po naman itong 18 mm. May kapal po itong 1.1 mm. Ang kanyang hugis po, siyempre pabilog po. Orientation nito ay medal alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998, number N-6269, reference number KM-226. Ayan po. Ayan. Itong year 1980 po, dalawa pong variety ang ginawa. Ayan. Tatlong variety pala, sorry. Isang BSP, isang FM proof at saka isang FM special uncirculated. So tatlong variety po. Dako tayo doon sa 1980 BSP, 37% po. Ayan po, no mintage. Wala pa kung ilang pirasong ginawa ng ating Bangko Sentral. Wala pang nakalagay. Pero may price na doon sa ating mga numista.com po na binigyan ng ating mga kolektor. Ang kanyang very fine, 12 pesos, extra fine, 13, almost uncirculated, 19, at uncirculated po nito ay nagkakahalaga lamang ng 25 pesos. Dako tayo doon sa 1980 FM proof na kung tawagin niya. Ito po ay 0.7%. Kung ilang piraso naman baryang ginawa noon, ito po ay 3,133 piraso lamang. Wala hong price up selling price doon sa ating numista. Walang presyo. Ayan po. Dako tayo doon sa last, yung 1980, kung tawagin ay FM Special Uncirculated. Ito po ay 1.1%. Kung ilang pirasong ginawa naman ng ating Bangko Sentral, sa barya na yon, ito po ay 10,000 piraso lamang. Ayan, wala rin price. Ayan po, doon sa ating numista, ang kanyang selling price, wala. Dako naman tayo sa kanyang pandaigdigan po na presyo. Doon sa ating ebay.com po may nagbebenta na nito ng $2.50. Meron tayong nakita doon na malaki na nagbebenta po nito ng $9.95. Doon naman po sa Carousel Pits po may nagbebenta nito na sinasabi niya na rare. Ayan. Kinuha natin ang kanyang pangalan po. Ang seller po ay si Green Bautista po.
Yung kanya ni year 1990 po doon, binebenta niya nito, ito po, binebenta niya ng 1 to 50 pesos. Ang seller po ay si Green Bautista. Baka sabihin nyo, hindi kinuha ang pangalan, kaya kinuha natin ang seller. Meron din tayo nakita doon, nagbebenta nito ng 50 pesos, 30 pesos, at saka isang 70 pesos only. Ayan. Sana naliwanagan kayo sa mga pera natin na mga ganito, kahit sinasabi nila ng iba, talaga naman ito yung mga common pa, wala pa tayo nakikitang bumibili nito. Nung magsisimula po ako na mangolektor, ayan, for real talk lang. Hindi man tayo magkakaroon ng mga ganitong mga klaseng barya kung hindi tayo bibili. Kaya yung mga sinasabi nila dyan na hindi tayo bibili, hindi pwedeng hindi ka bibili kung mangolektor ka. Kasi nga, sinasabi nila, paano ka magkakaroon ng barya kung hindi ka bibili? Ayan po. Alangan naman pupulutin mo yan sa kalsada katulad ko. Ayan po. Yan lang ang realidad dito sa atin. Hindi nila sasabihin na hindi tayo bibili kasi nga hindi tayo magkakaroon ng mga old coins kung hindi natin binili yan. Ang bili ko po rito noon, bultuhan po. Ayan, 3 pesos po per piece. Ayan, nung magsisimula pa lang po ako mangoleksyon. So hanggang dito na lamang po, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless.